Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The one who was, the one who is, and the one who is to come. Sino siya? Jesus. Jesus is, sabi nung awitin natin kanina, Jesus is reigning forever. Ano sabi nung ating worship song? Jesus, He reigns forever. Siya ay naghahari kailan pa ba? Dahil siya ay ano yung was? Siya ang nakaraan, siya ang pangkasalukuyan, at siya ang nariyan hanggang sa walang hanggan. The one who was, the one who is, and the one who is to come. And He is reigning. Pero paano natin masasabi, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo talaga ay naghahari? Paano? Paano natin masasabi na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang naghahari? O para maging specific, paano natin masasabi na ang ating Panginoon ay talagang naghahari sa ating buhay, sa ating sarili? Paano po siya naghahari sa ating sarili? When we say He is King, o siya ang naghahari, ibig sabihin, siya ang nasusunod. Pagka siya ang hari, siya ang nasusunod. Ang nagiging hari lang siya sa ating buhay, mga kapatid, kung siya talaga ang umiiral at nasusunod at hindi tayo. Ngayon, sinabi din ng awitin kanina, kasama we are reigning with our Lord Jesus Christ. Not just our King, our Lord is reigning, but sinabi din sa awitin natin kanina, we are also reigning with Him. Tayo ay naghaharing kasama niya. O paano po tayo naghahari? Kasi yun ang sinabi ng ating awitin. Ang ating Panginoon ay naghahari. Naghahari sa ating sarili. Nangyayari yun kung siya ang nasusunod sa ating buhay. Ngayon sinabi din ng isang katotohanan, tayo din na kanyang mga hinirang ay naghaharing kasama niya. O paano tayo naghahari na kasama niya? Anong nangyayari kapag sinabi natin na tayo'y naghaharing kasama niya? Merong kalabang kaharian ang Diyos. Meron ba? Dalawa kasi yung may sinasabi ang Panginoong Jesucristo na Panginoon ng sanlibutan ito eh. Sino siya? Si Satan, si Lucifer. Yun ang Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, merong Panginoon ang sanlibutan nito. Ibig sabihin, ang sanlibutan, merong ibang sinusunod. Hindi siya, kundi yung Panginoon ng sanlibutan ito. Siya then Lucifer, ngayon siya ay si Satan, the devil. O paano tayo naghaharing kasama ng Panginoon na tunay na hari? Kung nananaig tayo o nagtatagumpay tayo sa kabilang kaharian, doon tayo naghaharing kasama ng Panginoon. Kasi kalaban niya yun eh. Kung hindi tayo nagtatagumpay sa kabilang kaharian, ibig sabihin, righteousness is not winning against evil in our lives. Kung ang katuwiran ay hindi umiiral sa ating buhay, at ang umiiral sa atin ay kadiliman, kasamaan, hindi tayo naghaharing kasama ng Panginoon. Ibig sabihin, niloloko natin ang ating sarili. Hindi totoo yung inaawit natin, we are reigning with Christ forever. Yan. Kaya tayo hinirang ng Panginoon, kaya niya tayo pinili upang iparanas na sa atin ang isang kaharian, katotohanan, upang iparamdam niya sa atin na tayo man ay pwedeng maghari at magtagumpay sa buhay na ito sa pamamagitan
ng pagtalo natin o pananaig natin sa kabilang kingdom. Okay? We are reigning with Christ forever. Because He is greater than the other kingdom. His kingdom is greater than the other kingdom. Yun ang awit natin kanina. Jesus, He reigns forever. Tapos sabi na, greater. Greater is He who is in me than he who is in the world. Kung ang Panginoon ay nagtatagumpay sa iyong buhay, at ikaw ay nagtatagumpay sa evil, righteousness ang umiiral, then it is true. It is true that you are reigning with Christ. At siya talaga ang naghahari sa buhay. Pero kung hindi yun nangyayari, mga kapatid, yan ay isang napakalaking question mark sa buhay natin. When we are confessing or when we are professing that we are truly Christians or child of God. Okay. So natapos po natin, mga kapatid, yung atin pong aralin na preparation para maipaliwanag ano ba yung ating pinag-uusapan at hinahangad na rin, dinidesire na makamit sa ating buhay because ito yung pangako ng Panginoon sa atin. The abundant life. The life that we've always wanted. Life to the fullest. Okay? Ito yung pangako ng Panginoon na pinaghirapan niya, na pinagsakripisyohan niya ng kanyang buhay, na ayaw niyang mawawalan ng kabuluhan. At hindi nga ito mawawalan ng kabuluhan. Tandaan natin, mga kapatid, hindi nalulugi ang Diyos. Kung paanong hindi siya nalulugi, ang ating Diyos, kailanman, hindi malulugi. Mahusay siyang, can I say the word? Businessman, kasi ginagamit niya yan sa Bible. Naghahasik siya at hinahanap niya, aanihin niya kung ano yung mga hinahasik niya at wala siyang pagkakataon na malulugi. Kahit yung sabi doon, kahit yung hindi niya hinasikan, kukunin pa rin niya. Siya pa rin ang aani doon. Yun ang sinabi ng Biblia. So hindi siya malulugi. Hindi mawawalan ng kabuluhan na ang anumang pinaghirapan or anumang investment ng Panginoon, lalo na sa buhay ng kanyang mga hinirang. Ang pangako ng Diyos na buhay na ganap at kasiyasiya ay makatotohanan, mararanasan ng kanyang mga hinirang. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo pumapayag na hindi natin maunawaan, lalo na kung sinasabi ng ating bibig, patuloy na kinukonfess o pinupropes ng ating mga bibig na anak ako ng Diyos, Kristiyano ako, ligtas ako, papunta ako ng langit, pinili ako ng Diyos, hinirang niya ako. Kung sinasabi natin yung mga salita na yun, mga kapatid, huwag kang pumayag na hindi mo makakamtan, mararanasan ang dahilan kung bakit nagmisyon at nagpakahirap ang Panginoon dito sa lupa. Kaya tinatawag tayong more than conquerors. Okay? Sa illustration, nagamit na natin ito dati. May ibig sabihin ng more than conquerors. Ito yung mga tumanggap ng benepisyo na hindi naman silang nagpagan. Parang si Manny Pacquiao, nag-ensayo, nagpakahirap, halos patayin ang sarili sa paghahanda. And then nung lumaban siya, nanalo siya, nabubog, tinamaan, nagtagumpay, pero ang karangalan niya at kayamanang nakamit
ay mararanasan din ni Jinky Pacquiao. Okay? Si Jinky Pacquiao ay more than conquerors. Lahat ng pinaghirapan ni Manny Pacquiao ay benefit din ni Jinky Pacquiao na walang ginawa kundi sumuporta kay Manny. Okay? Pero hindi siya ang naghirap. Huwag kang pumayag. When you say that you are a Christian, kapatid, huwag kang pumayag na hindi, listen very carefully, huwag kang pumayag na hindi magaganap sa iyo ang pinaghirapan ng Panginoon. Nagsakripisyo siya para sa iyo. I have come. Siya naman ang nagsabi nun eh. John 10:10. Hindi ikaw ang nagsabi noon. Hindi ikaw ang nangako noon. Hindi ikaw ang nagpahayag noon. Siya. Sabi niya, dumating ako. I have come that you might have life. At anong klaseng buhay yun? Buhay na ganap at kasiya-siya. Now, there are different interpretations of that kind of life. Naisip kasi natin kaagad, pag sinabi natin, buhay na ganap at kasiya-siya, ang mabilis na pumapasok sa isip natin is, buhay na hayahay, daming pera, magandang bahay, magandang sasakyan, masayang pamilya, hindi nag-aaway, masayang church, walang away. Yung bang parang nasa heaven ka na. Parang ganon, yung hindi ka man nahihirapan, wala kang problema. Yun yung mabilis na dumarating sa ating isipan pertaining to the promise of God na abundant life. Sinabi, abundant life, paldo. Malaking pera sa bangko. Magandang business. Baka bakasyon. Hila-hilata. Panood ng TV. Hindi yun. Hindi yun. Tandaan natin. Hindi yun yung abundant life na pinag-uusapan natin. The abundant life na pinag-uusapan natin at piniprepare ng Lord through His messages na maunawaan natin ay buhay na kasama ang Panginoong Jesucristo. Because if you have Christ, you have everything. Kaya lang pag hindi natin naunawaan, parang ang hirap nating piliin na, talaga ba? Pag pinili ko si Kristo, nasa akin ang lahat. Yan ang problema. Kasi meron tayong preference. Meron tayong gusto. At pag hindi natin nahahangad na kukuha, ang hangad natin, ang gusto natin, naiisang tabi natin si Jesus Christ. Ang gusto nating mangyari, mauna yung gusto natin. Saka na lang si Kristo. But we are missing the point. Hindi natin nauunawaan na pag nasa atin talaga si Kristo, nasa atin na ang lahat. That is the principle. Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom and His righteousness. Who is the righteousness of God? Jesus Christ. Seek first His kingdom and His righteousness. Jesus Christ. And everything, all will be added to you as well. Tandaan mo, listen very carefully, lalo na young people. Tandaan mo,
Hindi darating ang everything if you miss the kingdom and His righteousness. Everything is subsequent. All things is subsequent to the kingdom and His righteousness. Okay? Darating lang sa iyo ang ibang mga bagay kung natumbok mo ang mas importante. Sino siya? Jesus Christ. Jesus Christ is everything you need. Okay? That is why, if you really understand, if you really are experiencing that Jesus Christ is with you, you are reigning in life. Nagtatagumpay ka talaga. Naghahari ka talaga. Romans chapter 5, you are reigning. Naghahari ka kung talagang naiintindihan mo at naunawaan mo that Jesus Christ is with you. That God is with you. Okay? When we say, God is with me, it really says that Jesus Christ is with you. Okay? Hindi nagseselos ang Diyos, pag lagi mong binabanggit. Pag mo isipin, nagseselos ang Diyos Ama, pagka ang sinisentrohan mo palagi, si Jesus Christ. No. Pag-aaralan natin yun. Hindi magseselos ang Diyos Ama. Wag mong parang magkaiba pa. Diyos Ama, hindi naman kasi kita lubusang kilala. Sisentrohan ko si Jesus Christ, Diyos Ama. Walang ganon. Hindi sila, inseparable sila. Hindi sila napaghihiwalay. One God in three persons. Iisang Diyos sa tatlong persona. Hindi sila napaghihiwalay. Kaya kung sinisentrohan natin si Jesus Christ, sinisentrohan natin ang Diyos. Tandaan natin. Okay? Wala tayong ibang binabanggit kundi ang Diyos. Everything you need is in Christ. So if Jesus Christ is with you, nasa si Jesus Christ, you really have that abundant life. Life to the fullest. Pastor, bakit hindi ko yata nararamdaman? Nasabi naman si Jesus Christ, bakit hindi ko yata nararamdaman? Talaga ba? Na nasa iyo si Jesus Christ? Talaga bang naunawaan mo? Because if Jesus Christ is really with you, mga kapatid, ang pinag-aralan natin for the past few weeks, if Jesus Christ is really with you, then you will have joy. Joy. In every situation. Joy in suffering. Young people, apat yan. Joy in suffering. Joy in serving. Joy in believing. And joy in giving. It means, mga kapatid, you have this joy in suffering, in doing the righteous things. Nagsasuffer ka dahil ayaw mong makiayon sa mundong ito. Gusto mong makiayon sa kung ano yung punteriya at kung anong kalooban ng Panginoon. You are really doing the right things. Even though hindi popular ang matuwid na ginagawa mo pa rin. You are suffering for that. Meron kang kaligayahan. You have this joy in serving. Serving even without compensation. Even without recognition. Kagaya ng lagi natin in-example. Walang bayad. Hindi man napapansin. But they are doing the things consistently. Serving consistently. Walang nakakakita. Walang nagbabayad. Pero ginagawa nila consistently. You have that joy. Ito yung malaking
yun? Sinyales. Kung meron ka nun. Ito yung malaking sinyales na nasa iyo si Kristo. I'm sure of that. Sure na ako doon. Kung meron kang joy sa paglilingkod, kahit hindi ka binabayaran, kahit walang nakakapansin at walang nakakakita, kahit hindi nire-recognize yung paglilingkod mo, patuloy yung sakripisyo mo na yun, sure na ako, kapatid, that you have Christ with you. Meron ka kasing kaligayahan. You have this joy in believing the truth, standing with the truth, this truth that attracts persecution. Sa mga eskwela, sa trabaho, pag naninindigan ka sa katotohanan, ginagawa kang nilalampun ka, ang tawag doon, katatawanan ka, eto na si Father. Pag dumarating, eto na si Father. Sisermonan tayo niyan. Kahit na alam mong pinagtatawanan ka, pinipersecute ka ng sanlibutan, you still have this joy in believing the truth. Okay? And you have this joy in giving. Yung katatapos natin. Giving generously, truthfully, sacrificially, for the glory of God and for the advancement of His kingdom. So, that is the full life. Everything you need is in Christ. If you have Christ with you, living in you, then, kapatid, liwanagin mo ang isip mo, harapin mo ng may katapangan ang sirkumstansya ng buhay mo. You have this full life or abundant life because Jesus Christ is with you. Kakaroon tayo ng panibagong pagtalakay, maybe 2 to 3 weeks natin gagawin. Gagamitin natin ang Book of Colossians. Ang title nito is Everything You Need is in Christ. So the question is, are we really connected with Christ? If everything I need is in Christ, is available in Christ, ang tanong, paano ko makukuha yun? Am I really connected to Christ? Talaga bang meron akong koneksyon kay Kristo? Dahil ang lahat pala ng kailangan ko ay na kay Kristo, para makuha yun, aalamin ko, meron ba talaga akong koneksyon sa aking Panginoong Hesus Kristo? Okay. Congregational Bible Congregational Scripture reading. Aanyayahan ko po kayo na tumayo para po magbigay galang sa pagbasa ng atin pong Scripture. Nabasahin natin ang buong chapter 1 ng Colossians. The whole chapter 1 of Colossians. And we will read. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, to the holy and faithful brothers in Christ at Colossus. Grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus, and of the love you have for all the saints, the faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven, and that you have already heard about in the word of truth, the gospel that has come to you. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing, just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped
praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Now I rejoice in what was suffered for you, and I fill up with my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction, for the sake of His body, which is the church. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the Word of God in its fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of His mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this end I labor, struggling with all this energy which so powerfully works in me. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Yan. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Colosas. Okay? Sinimulan niya ang sulat ng masaya. Because this church is a new church, bagong tatag na iglesia na sabi ng history, sabi ng mga theologians, ay hindi naman si Apostol Pablo ang nagtatag. Okay? Ang tinataya na nagtatag o nagpasimula, nagmisyon dito sa lugar na ito, ng Colosas, ay nabanggit dyan ng pangalan. May nabanggit na isang pangalan dyan. Sino siya? Si Epaphras. Okay? Sabi dyan ni Apostol Pablo, tinuro sa inyo ni Epaphras, my fellow brother Epaphras.
So bagong iglesia ito. At ang bagong iglesia, pag narinig nila, kagaya natin, pag narinig po natin yung gospel in its simplicity, ang very simple explanation po kasi ng gospel is yung basic natin na tayo'y makasalanan, at dahil sa kasalanan tayo'y may kamatayan, at dahil sa kasalanan ay pupunta tayo sa impyerno, pero nagdesisyon ang langit, binigay niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na matay on our behalf. Hindi tayo ang nagbayad, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya hinihintay ang ating pananampalataya at pagtanggap doon sa ino-offer o inihahandog niya na kaligtasan sa pamamagitan nito. O yan po ang simpleng paliwanag patungkol sa gospel. Makasalanan ng tao, nagdesisyon ng Diyos na tubusin ng tao, at ang katubusan nito ay nangangahulugan ng kamatayan ng kanyang nag-iisang anak. Sa ating pananampalataya, sa ginawa ng Diyos para sa atin, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Yun ang simple. Yun ang pinakauna nating natututunan. But this church, mga kapatid, even though they joyfully accepted the gospel, dahil nga bago pa at maraming umaaligid na mga false teachers doon sa kanilang lugar, na infiltrate sila. Ano yung infiltrate sa Tagalog? Napasok sila ng iba't ibang mga katuruan. Merong mga katuruan na idinadagdag nila sa simplicity ng gospel. Okay? Parang hindi sapat si Kristo. Hindi sapat ang ginawa ng Diyos. Meron pa tayong mga dapat malaman at dapat maintindihan. So nawalan ng kasapatan si Kristo at ang kanyang mabuting balita. Maraming mga katuruan na dinagdag ng mga naglipa ng false teachers sa kapaligiran. Mga kapatid, kailangan natin itong maintindihan kasi nangyayari pa rin ito sa ating kalagayan ngayon. Kung tayo'y, sabi dito, hindi permis na naka-establish, deeply rooted sa katotohanan ng gospel, pag malabong pagkaunawa natin, pumupunta pa tayo, naghahanap pa tayo ng ibang mga katuruan na parang bagang idadagdag natin sa sufficiency dapat ni Kristo at ng mabuting balita. Okay, maraming katuruan niya, kagaya ng syncretism, combining ideas from other religion, philosophies with the Christian faith or Christian truth. Dadaanan lang natin to. Babanggitin ko lang para pagka sa recording, pag nag-aral kayong sarili, meditation, mabalikan nyo. Syncretism. And number 2 is Gnosticism, emphasizing special knowledge over Christ and the gospel. Legalism, stressing and promoting self-made rules more than the gospel, more than the grace of God. Asceticism, seeking spiritual growth through physical discipline, more than seeking God's kingdom through the gospel. And then mysticism, favoring personal experience or personal encounter with God over the reliance on absolute truths of the Scripture and God's Word. Yan po, maraming mga katuruan na gumugulo sa isipan ng mga bagong mananampalataya. Kaya sa atin mga kapatid, napaka-importante natin na talagang pinag-aaral. Meron tayong malalim na teolohiya patungkol kay Kristo at sa kanyang mabuting balita, or else like
Colossian Church. Dahil bata pa sila, pwede tayong ma-infiltrate o mapasok ng mga kaisipan na maglalayo sa atin. Maglalayo sa atin. Doon sa sufficiency. Okay? Ano yung sufficiency sa Tagalog? Kasapatan. Sapat na. Tandaan natin mga kapatid. We have everything in Christ. So don't search anywhere else. Sapat na si Kristo. Ang kailangan lang, makilala natin ng lubusan, sino ba talaga si Kristo? Sino ba talaga siya? Yun ang kinokombat ni Apostol Pablo, hindi sa mga taga-Kolosas, kundi doon sa mga katuruan na nag-i-infiltrate sa iglesia. Okay? Kaya malaking pananagutan ng mga hinirang ng Diyos para mangaral. Kailangan nilang aralin, pag sumakitan, na talagang hingin sa Lord, Lord, ipaunawa mo sa amin, nang maipaunawa mo rin sa pamamagitan namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Pero ang tema na dapat tinutumbok natin, mga kapatid, is we have everything in Christ. At hindi na tayo maghahanap pa ng pandagdag para sa ating kaligtasan sa anumang turo, sa anumang filosofiya, sa anumang discipline. Matatagpuan lang natin ito sa salita ng Diyos. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Yan yung 5 na presupposition, mga kapatid, na ating paniniwala. Nandun lang. Hindi tayo pupunta sa mga kakalkal tayo ng kung ano-anong katuruan para maintindihan natin ang pananampalataya. No! Nandito lang. We have everything in Christ. At nireveal niya ang lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So sino si Kristo? Iisa-isahin natin, mga kapatid, sa mga susunod nating pag-aaral. Christ is sufficient and He is supreme. Chapter 1 of the book of Colossians enumerates the supremacy and sufficiency of Christ in our life. Itong ginawa ni Apostol Pablo. Na nakikita niya, naliliglig ang mga isipan ng mga miyembro sa Colosas, ipinaliwanag niya. Si Kristo lang inyong kailangan. Papaliwanag ko, sabi ni Apostol Pablo, sino si Kristo na nasa inyo na? Okay? So who is Christ? He is, isa-isahin ko lang, papaliwanag to later on kung ano yung sinabi doon sa binasa natin kanina. Ito si Kristo. Kung hindi natin lubusang naiintindihan, nauunawaan, nakikilala, sino ba siya? At bakit siya sapat para sa atin? At bakit hindi na tayo dapat maghahanap pa ng iba? Who is Christ? He is the image of the invisible God. Number 1, He is the firstborn over all creation. Tatlong sasabihin ko, yun lang ang nabasa natin kanina. Number 3, He is the creator of all things in heaven and on earth. All creations were created for Him. Lahat ng nilalang ay nilalang para sa Kanya. He is before all things. All things hold together in Him. He is the head of the church. He is the firstborn among the dead, from among the dead.
All the fullness, yung kabuuan ng Diyos is in Him, in Christ. All things in heaven and on earth, all things in heaven and on earth were reconciled to Himself through His blood. Isa-isahin natin yan later on. Yung lahat ng pagkakakilanlan ng ating Panginoong Kristo. Pero ang tanong, what should we do? What should we do then, knowing these truths? Kung alam natin ang katotohanan, ano dapat ang nakikita sa atin, mga kapatid? If we truly recognize His supremacy and sufficiency in our lives, pag nakikita natin yun, na siya lang ang kailangan natin, so ano dapat ang reaction natin? If we recognize His supremacy and sufficiency, then, number one, ito yung introduction, mga kapatid, bago natin talakay isa-isa. Then, number one, we must regard our relationship with Him as the most vital and to make His interest our topmost priority. Yan. Daling sabihin, mga kapatid. Ang daling sabihin na kay Kristo ko, daling sabihin nun eh. Gusto nating magpasikat sa mga kausap natin. Gusto nating ma-in tayo sa grupo ng mga mananampalataya. Madaling sabihin, kay Kristo ko. Nasa akin si Kristo. Okay? Madali yun eh. Madali sabihin. Pero the real test, mga kapatid, ng katotohanan, kung talagang you are with Christ, you are with Him, is yung katotohanan na siya ba ang umiiral sa iyo? Yung interest ba talaga niya ang topmost priority mo? Okay? I'm sorry, lahat tayo masasaktan dito. Lahat tayo, even your pastor. But this is the truth. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Mabilis nating sinasabi, Christ is with me. Christ is reigning in my life. But the real test is, talaga bang yung gusto niya ang nangyayari? O yung gusto mo? Yung gusto natin? Kung talagang naiintindihan natin ang katotohanan that He is supreme and He is sufficient at hindi na ako mangangailangan ng iba, then, mga kapatid, we must regard our relationship with Him as the topmost. At hindi yun kayang tibagin ng iba. Okay? Siya lagi ang una. Number two, we must welcome His leadership in all we do or think. Because He is supreme. Dahil siyang nasa itaas, He is the head, He is supreme. Siya ang utak. Tatanungin mo siya anong gusto niya. At yung gusto niya ang iiral sa atin. Whatever we think, whatever we do, I know, nasa isip, hirap naman nun, Pastor. Hirap naman nun. Talaga, mahirap. Ang hirap talaga natin ipasakop ang ating sarili. Totoo yun. Kahit si Pastor. Totoo yun. Kaya ayaw natin nauutusan tayo eh. Ayaw nating may nagsasalita sa atin kahit sa mga bata, sa mga anak natin. Pag may napapansin tayong pangit na ginagawa o dapat
isang gawi na dapat ay alisin na sa buhay, papansinin natin, hindi naman matutuwa yung mga bata eh. Hindi naman matutuwa yung mga, kahit yung mga anak ko na, anak, paulit-ulit yan. Tanggalin mo na yan sa buhay mo. Hindi makakatulong sa yan. Imbis na tanggapin ka agad ng mga bata. We know that because nangyari din sa atin. Nung tayo yung mga anak, nagagalit tayo. Bakit naantig yung ego mo? Ayaw mong may sinusunod ka. Ayaw mo yun. Gusto mo ikaw ang iiral. Gusto mo ikaw ang masusunod. Kaya aangal tayo. Imbis na mabilis tayong matuto, lumalaban tayo, nagja-justify tayo ng mga bagay-bagay, hindi natin pakinggan, hindi tayo sumunod. But Christ is supreme. And we always say that. He is King, He is supreme, siya dapat ang nasusunod, so we must welcome always His leadership in our lives. Pag nakita natin ang kanyang salita, hindi ka dapat ganyan, dapat ganito ka, dapat walang laban. Dapat nag-agree at sumusunod. Dahil yun ang dapat mangyari. Tumatagal ang pagbabago dahil laban tayo ng laban. At gusto nating umiral ang ating sarili. Well, you can do that. Pwede namang mangyari talaga na laging ikaw nasusunod. But remember this, alalahanin mo to kapatid, there will always be consequences. You may have your way today, pwedeng mangyari at umiral ka ngayon, pero hindi mo mapipili ang resulta ng iyong decision making. Tandaan natin yan. So it's really safe, mga kapatid. Napaka-safe na sumunod na lang ako. Yun ang safe. Kahit na parang ang sukal-sukal ng kalooban mo, talagang doon nagsisimula eh. Masukal ang kalooban mo, parang ayaw mong sumunod, pero huwag kang kumibo. Tiisin mo, huwag kang kumibo. Pakinggan mong mabuti. Gawin mo. Maya-maya, maiintindihan mo. Tama nga. Totoo nga. May reward nga pala. Kesa doon sa niyayabangan mong mabuti ang sarili mo na parang ayaw mong sumunod, tinataasan mo yung ego mo, pero pupulutin ka naman sa kampungan. We must welcome His leadership in all we do or think. It means, my brethren, we can never, ever be more loyal to anyone, even ourselves. Hindi tayo pwedeng mas loyal tayo sa gusto nating mangyari or sa gustong mangyari ng isang tao to anyone, to any group, or any cause, or any ministry, or any program more than our loyalty to Christ. Okay? Kahit nasabihin, minsan lang naman, Pastor, minsan lang kami magkita-kita ng mga kaibigan ko. Minsan lang ako lalakad. Minsan lang naman ako hindi mag-church. Minsan ko lang naman gagawin to. I'm sorry, mga kapatid. Kahit na pumayag si Pastor, sabihin ni Pastor, okay, ganun ba minsan na? Okay. Kahit na okay kay Pastor, hindi okay sa Diyos. Amen. Pag sinabi ni Pastor, okay, si Pastor, at yung pinayagan niya, sabi doon, kung blind ang tagapagturo, at blind ang mga tinuturuan, saan sila pupulutin? Sa bangkuhan. Sa hukay. Okay? Hindi yung sinabi, hindi yung, Pastor,
Ano muna ako ha? Okay lang. Ay, huwag kang mapalagay. Hindi yung judgment ni Pastor. Yung judgment ni Jesus Christ. Mananagot si Pastor. Ang susundin mo, yung sinabi sa Biblia, huwag kang mapalagay na pumayag si Pastor, na walang sinasabi si Pastor, hindi ka naman pinapansin ni Pastor, na hindi ka naman pinupulis ni Pastor. Talagang hindi magpupulis si Pastor. Okay? Ang sinasabi ni Pastor ay kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. Parang matapang lang si Pastor pag nasa pulpit. Pero mapapansin niyo si Pastor pag magkakasama tayo, hindi ako naninita. Tama? Dahil pare-pareho tayo sa lapang. Ginagamit lang ng Panginoon dito. Pero pag magkakasama tayo, hindi ako magpupulis. Hindi ko sasabihin, anong ginawa mo, kapatid? Unang ganon, hindi gagawin ni Pastor yun. Naririnig natin lahat ang katotohanan. Kapag narinig natin, kanya-kanya tayo kung paano natin i-execute yung katotohanan na naririnig natin. Kaya hindi tayo nagtitinginan sa isa't isa na parang mas magaling ang isa sa isa. No! Kanya-kanya tayo ng relationship sa Panginoon. Ang ating loyalty ay hindi sa kung sino, sa kung sinong grupo, sa kung anong activity, sa kung anong program, isa lang ang loyalty natin. Ang loyalty natin sa Panginoong Heso Kristo. Amen? Amen. And lastly, we must acknowledge, we must recognize that Christ is our only need. And He is our only hope for our sufficiency in everything. Huwag mo ikatwiran, kapatid, na saka ka na Jesus Christ. Saka ka na. Ipiprepare ko muna ang sarili ko. Ay pupunta nga ako sa iyo, Jesus. Wala naman akong kakainin. Sinong nagsabi sa iyo na pag pumunta ka kay Jesus Christ ay wala kang kakainin? Nabasa niyo na ba yung si Elijah tsaka yung widow sa Sarephat? Sa Kings, sa Book of Kings, Elijah and the widow tsaka yung apo niya yata o anak niya sa Sarephat. Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. May sa Sarephat, may matatagpuan kang doon, balo, at ang kanyang anak ba or apo. At ipoprovide ko sa iyo ang lahat ng ng kailangan mo doon. Okay? Pagdating niya ng Sarephat, talaga nang meron siyang inabot na widow o balo, babaeng balo, at ang kanyang anak or apo. And then, ang pangako ng Panginoon, ipoprovide niya ang pagkain at pangailangan ni Elijah doon sa lugar na yan. Ang nadatnan niya ay naghihikahos na babaeng balo. Sabi ni Elijah, pagod ako, ipagawa mo ako ng bread, tsaka painumin mo ako. Sabi naman ng babaeng balo, tama-tama. Meron kaming last na flour. Gagawin ko to. At konting oil. Gagawin ko to. Sige. Para pagkatapos nating maluto to, kumain tayo at maghintay na tayong mamatay. Dahil yun ang last namin. Yun ang sinabi ng widow. Okay? Dahil yun naman na lang talaga ang kanilang provision. Okay? But the promise of God is, I will provide for you. That is the promise. Man, look at the outward appearance. Kung anong nangyayari physically. But do not forget, my dear brethren, that our God is the creator and the controller
of everything. Okay? Anong nangyari sa istorya? Nag-provide ba talaga ang Diyos? Ano nangyari? Hindi naubusan ng flour ang lalagyan at hindi naubusan ng oil ang sisidlan. Is it a miracle? Of course. It is a miracle, mga kapatid. At walang ibang makakagawa nun, kundi ang Diyos. Sinong may sabi sa iyo na pag lumapit ka sa Diyos, ay malulugi ka? Bakit nagdedesisyon ka na asikasuhin ko muna yung sarili ko bago ikaw, Lord? Hahanda ko muna ang buhay ko bago ikaw. Bakit ka nagdesisyon ng gano'n? Isa lang ang dahilan. You really do not know who your God is. Hindi mo kilala ang Diyos. At ipapakilala sa atin ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagpapakilala niya sa mga taga-Colosas. Sino ang Diyos mo? Your God is the supreme and the sufficiency in everything you need. Hindi ka na maghahanap sa iba. Hindi mo na uunahin ang iba. Pag inuna mo siya, then you will have everything you need. Okay? Kilalanin natin siya sa mga susunod natin pag-aaral. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin. Hallelujah.